Angel Abellan ng NTF-ELCAC Media Bureau. Tayo po ngayon ay napapanood sa NTF-ELCAC Facebook page at sa mga iba't ibang plataforma po natin sa gobyerno. Ngayon, araw na po ito ay sa press con po natin, syempre po ay i-introduce po natin ang ating magiging na host. Nandoon po ay siya ang tagapagsalita sa ating public affairs and media affairs ng NTF-ELCAC. At ngayon naman po ay director na po siya. Director po ng ating NTF-ELCAC Media Bureau at ng Integrated Communications Operations Center. Siya po ay walang iba kundi si Director Joel C. Ecco. Good morning, sir. Hello, yes. Good morning, Angel. And good morning po sa ating pong mga kababayan, mga taga-subaybay. At of course, yung kasama po natin dito sa ating regular weekly press conference na tag, Reloaded, Debunking Lies by Telling the Truth. So, we're going to discuss this morning another interesting topic. So, diretso na natin. This has something to do with the, confirmed deaths of Benito and Wilma Tiangson. Ito yung naging usapin itong nakaraang linggo. No? So, patungkol po dito sa issue na ito ay medyo inaayos lang natin yung mga technicals natin. We're going to have retired Major General Ogie De Leon, who was the division commander of the 8th Infantry Division at the time na nagkaroon ng operation na yan doon sa mga Tiangson. Alamin po natin kay General De Leon once he comes in, once na lumabas po siya sa ating Zoom, para mas maliwanagan natin, malaman natin sa kanya yung circumstances behind sa operation na iyon. And in relation to that, nagkaroon ng statement naman ng National Union of People's Lawyers and I guess yung karapatan about yung alleged torture daw nung mag-asamang Tiangson at yung iba pa na kasama by the military at kailangan daw na mayroong independent investigation. So in line with that issue, kasama po din natin ngayon si Attorney Jos Sergio, ang isa pong associate solicitor from the Office of the Solicitor General. Siya po ay isa sa nagpapagsalita ng Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC. So later on, may babasahin pong statement si Attorney Jos and of course, kung ano po yung mga legal implications ng mga statements na yun ng NUPL, etc. And last but not the least, we are joined here today by no less than one of the founder at one of the highest ranking, tama ba yun, Bishop, na leader po dati ng CPP, NPA, NDF, wala pong iba kundi si Bishop Nilo Tayag. If I'm not mistaken, kayo Bishop ang founder ng Pagtamang Bayan. Tama ba? Ayan. So, pamibigay po si Bishop Nilo ng kanyang insights, kanyang mga pananaw at mga kaalaman niya tungkol sa involvement talaga nung nila Benito at Wilma Tiangson sa underground movement. And of course, since anniversary ng National Democratic Front ngayon, sabi nga ni kanina kanina, there's nothing to celebrate. Just like what happened in March, anniversary ng NPA, we mourned. And we did not celebrate. There's nothing to celebrate about their anniversary. So without further ado, if General De Leon is available na, is he in na? Ayun, kasi nasa summer siya. Napuputol-putol. Anyway, so unahin na muna natin si Attorney Jos while waiting for General De Leon. So let's call on first Attorney Jos Sergio for his remarks. Good morning, Attorney Jos. Hello. Good morning po sa inyo lahat. At sa ngalan po ng LCC ay sana ay makapagbigay kami ng linaw tungkol sa mga legal implications ng tatalakay natin ngayong araw. Okay? Sa mga personal ng
tagged Reloaded at sa Strategic Communications Cluster ng NTF LCAP. At of course, kay Joel, na Director ngayon ng National Security Council. At of course, kasama ko dito si Attorney Josh Sergio, Associate Solicitor of the Solicitor General's Office. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa ngalan po ng kilusang Pilipinismo na ang inyong lingkod po ang National Chairman ng kilusang Pilipinismo na naglalayong pong paliwanag ng San Pidolomia para sa ating lahat ng mga Pilipino ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-organize ng press conference na ito na makapagbigay ng linaw tungkol sa ating background, tungkol sa fraternity brother ko, si Benito Chamson. Ako ang isa sa mga nagtatag ng Alpha Sigma Fraternity. Alpha Sigma Fraternity po, ang ibig sabihin ito, dati Association of Scholars sa UP Diliman. Lumaon po nito, unti-unting na-radicalize ang Alpha Sigma, which was founded and formally recognized by the University of the Philippines noong October 10, 1962. But earlier, it had an underground existence from 1961. So, I was the founding Lord Chancellor of the Alpha Sigma Fraternity. Chamson was a distinguished member of the said fraternity. So, nagkasama po kami na bilang isang background, nagkasama kami ni Brad Kong, Benito Chamson. Personally, nagkasama kami when he was confined at the EPL Rehabilitation Center where I was the YRC Youth Rehabilitation Center ng Fort Bonifacio. So, nagkausap kami, nagkausap kami mabuti. Nilipat siya from EPL Rehabilitation Center sa YRC or Youth Rehabilitation Center, which was then Fort McKinley and now Fort Bonifacio or Bonifacio Global City. So para makikita niyo. Ngayon, ang background po ni Brad Berry, of course, nagsimula si Brad Berry bilang isang trade union organizer at easily he was promoted upstairs at na-involve siya hindi lamang sa Regional Trade Union Bureau of the CPP and the NDF at tumas siya at naging organizer siya at bahagi ng committee ng National Trade Union Bureau. It was headed by later on, si Benny Chamson became one of the members of the Council of the Marinda Rizal Party Committee. And then from then on, ang nabanggit ko nga sa aking interview, napaka-ingat po ng brad ko yan. At sinabi ko na ang tanging larawan lang na hawak-hawak ng intelligence community ay ang kanyang ID ng first year pa lamang siya sa Universidad ng Pilipinas. At later on, naging maluwag lang siya sa security niya noong istok sa galing ni President Duterte at nung sa galing ni President Duterte, lumantad silang lahat sa peace talks at na-involve siya sa peace talks sa Oslo, Norway, during the time, the first few years ng Duterte administration. So, ito po mga pangyayari na maglalahad dito si General Leon, the first name General Leon, Pogi, who was then the division commander during that time sa nasabing insidente. So, ang layunin po ng press conference ito naman na
understand your take on the issue. So, without further ado, I guess General Galdo Buguin-de-Leon is joining us now via Zoom. If he can hear us, General De Leon, good morning. When I assumed Commander of Division in Region 8, Tamaran Leyte, we launched a massive offensive operation, particularly in northern Samar and western Samar areas. Yung western Samar province na tawag ngayon dito. So we started it as early as January 2022. So the intent is really to massive immersion coupled with focused military operations. No? So eventually, during the process, I got an information sometime in July na mayroong planong tumakas ng mga VIP and BA leaders out of the area para mag-transfer somewhere in the southern part of Samar. So the information I got is an A1 from a tipster na sinasabing gagamitin yung dagat sa kanilang pagtakas. So, with that, pinano namin yung seaborne operation, taking note of the principles of international humanitarian law, meaning the object of operation must be distinct to the armed enemy. Pangalawa, we must observe precautionary measures. And then pangatlo, yung proportionate sa operations, no? Proportionality. So, doon sa precautionary measure, we made sure na yung operation namin, we will launch doon sa lugar na hindi makakadamay ng mga civilian properties, etc. So, the safest area is sa dagat. Kung sinasabing pagtangkas, so we launched the seaborne operation and it was around past 2 a.m. that our troops accosted by the water ng mamit tayo ng loudspeaker operations ng ating tropa to stop yung suspected na VIP pagpapa na nasasapigan ng VIP and PA leaders. So we made use of technology for the surveillance and tracking. So instead na huminto yung pagkano, pinutukan yung ating mga tropa at the start of the firefight. Then in the middle of the firefight, the bangka exploded, sumabog. We highly suspect na yung mga sumabog doon, yun yung high explosive na bitbit nila. Na gamit kasi nila palagi ang high explosive kapag nagkakaroon sila ng perimeter defense sa kanilang kinakakuhan. So most likely, intentionally na dalhin yun para sa kanilang lipatan. Kinabukasan na, kung mag-iwanag na, we tried to retrieve, but unfortunately, kalat-kalat na dahil sa malakas na alon. But for the past after mga 2 or 3 days, we started to retrieve cadavers sa mga Pampanga, sa mga shoreline. And hindi na natin makilala kung sino yung mga nare-retrieve natin. But we submitted the retrieve cadavers. Karamihan patulogin ng mga fishermen na retrieve, no? Kaya submit naman ito sa PNP Crime Lab for future reference. At that time, I really cannot determine the identities of those cadavers that were retrieved or human remains. So yun yung ilalabas nilang statement. So purong sulong. So sinasabi nila ganyan, pero naglabas nilang statement na hindi din nila sigurado kung nandun ba talaga yung Jackson Common. Pwede pang tanong din kay General Bogie, pinapatanong ni Attorney Jos, who started the firefight? Sino unang pumutok? I go. There's nothing new about the claims of the CTG-affiliated groups, the NUPL and Karapatan. This is a template, and so we have come to expect it. Basic in the law, however,
is this rule on evidence, burden of proof lies on those who assert the NUPL and karapatan, and not on those who deny it, the AFP. The mere fact that these two CTG-affiliated groups are calling for a probe when they are lawyers who know the basic rule on evidence is a clear proof that they are lying and can prove their perverted claim. Otherwise, if they have evidence against the AFP, they could have filed the case in court as lawyers would normally do. Why didn't they? Simply, it only means that one thing, that they cannot prove their allegations, and this is merely CPP, NPA, NDF propaganda. Indeed, lies, and more lies by the CPP, NPA, NDF, the NUPL, and karapatan. And go. And to sa kapasidad ng National Democratic Front to achieve its purpose of actually a united front with the government of the Republic of the Philippines. So, nag-propose ako bilang isang national chairman ng Kilusang Pilipinismo na kailangan talaga magkaroon ng option ng tao. Sa halip na komunismo ay kailangan magkaroon ng Ranking NPA leader in Central Visayas, no? Doon sa Negros. Negros, I think, I non-neutralized them. So, practically, they are talagang headless chickens. They're running around like headless chickens now. And the NDF, its role is the shield, no? Of their so-called People's Democratic Revolution. But since wala na silang si shield, Bishop, so, well, useless na rin daw sila according to Bishop. Alright, so, General De Leon, who's now joining us via Zoom, and now we can see him live. General, your message po, MDF anniversary kasi today, no? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Thank you. 50th anniversary ng karahatan, yan yung sinusulong ng National Democratic Front. The National Democratic Front in all its documents and statements has always been implying ang gobyerno ng NPA. So, ang NDF ang nagdidesisyon, nagpapatakbo ng mga karahasan na ginagawa ng NPA combatant. Yung NPA as a combatant, hindi yun kumikilos ng sarili lang nila. No? Ang NDF, ang NPA as a combatant ay pinakikilos ng National Democratic Front. So, yan yung NDF ang gumagawa ng duplicity, no? Yung nagpapanggap, no? Nagdadalawang mukha. Yung nakatagong mukha ng NDF ay NPA din dahil sila yung pamunuan ng New People's Army. So, kailangan maintindihan ang bayan dyan, kailangan nating ansin ang maskara ng sinasabing National Democratic Front. Ang katotohanan, ang NDF din ang mastermind ng conflict sa ating bansa. Yan ang nagpalaganap yan. NDF ang recruitment agency ng NPA sa kalungsuran. Sila rin yung nagre-recruit kahit sa kanayunan. Yung sinasabing mass organization na nasa ilalim ng National Democratic Front, yan po ay full of reserve. Isang malalim na balon na pinagmulan ng i-convert na maging NPA combatant or terrorist. So, kaya anong sineselebrate? Yung sineselebrate ng National Democratic Front ay 5 karahasan na isinusulong ng National Democratic Front na nagtatago sa puno ay progresibong kaispan. So, diyan po ay puno ng kasinungalingan, NDF, ang isang kasimulo ng kasinungalingan, kaguluhan at karahasan sa ating bansa. Huwag po natin silang samahan at suportahan. Suportahan po natin ang National Task Force para matigil na ang local communist armed conflict sa ating bansa.
Maraming salamat sa pagkakataon. Alright, thank you very much. Retired Major General Edgardo De Leon, the former Division Commander of the 8th Infantry Division during that operation against the Tiangzons and their fleeing cohorts. And now, last but not the least, we'd like to acknowledge again Attorney Joe Sergio for his message sa NDF anniversary. Nabanggit, Attorney, yung mga unmasking na effort natin sa mga wide area operations nila. Thank you. Ang panawagan lang po natin ay sa lahat ng tao, suportahan niyo po ang NTF-ELCAC sa pagbibigpa sa endeavor nito na isiwalat ang katotohanan ukol sa nature or character ng mga organisasyon nito at yung modus operandi nila, yung duplicitous character ng modus operandi nila para yung mga tao natin sa kanayunan ay malaman nila kung ano yung pinasok nila. At yung mga nakarinig na rin naman, huwag na po tayong magmatigas ng ulo pa dahil paunahan lang yan. Di ba? Binibigyan po tayo ng opportunity na sumurrender at may kaukulang benepisyo o baka mauna sa inyo yung platoon ng military at masama tayo sa operasyon. So hanggat maaga pa ay sumuko na po tayo. At sa 5th anniversary po ninyo, hindi naman masama na mag-shift kayo ng theoretical paradigm, di ba? There could be a paradigm shift in the middle of the operation. Besides, ang empire or dynasties, mayroon talagang peak, then a sudden decline. Huwag na po tayong sumama doon sa decline, di ba, ng organisasyon na ito. So, bilang pagtatapos, muli nagpapasalamat ako sa kila Sir Joel and then sa inyo lahat nandito, lalo-lalo na po sa aming boss na si Honorable Solicitor General Menardo Guevara sa pagbibigay ng full support sa dalawang divisions nito na makipag-engage with the NTF-ELCAC and to the Chairman and Vice Chairperson ng LCC, sila Justice Angelita Miranda and Karen A. Ong. At sa inyong lahat, maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Jos. At yan po nagtatapos ng ating programa ngayon sa TAG. Sa anniversary naman po ay sa mga taong bayan, alamin po natin kung sino po ulit ang mga miyembro ng NDF. Alam na po natin na ang NDF ay isang kasama po sa Communist Terrorist Group, the CPP, NK, NDF. So, mayroon po lamang naalamin po natin sino mga grupo na ito at huwag na po sana natin paabutin ng 51st anniversary ang grupong ito. So, muli maraming salamat po sa ating mga panauhin at lalong-lalo na po sa mga kaibigan natin sa media. Sa susunod na Lunes ulit, magkita-kita po tayo sa NTF-ELCAC Facebook page at sa lahat ng mga plataforma po natin kung saan mapapanood ang TAG. Ito po ang TAG, TAG Reloaded, Debunking Lies by Telling the Truth. May gandang umaga po, mabuhay po ang Pilipinas.